God. God first morning po mga kapatid. God first morning po. God first morning. Good morning. Morning po. Morning po. First morning. Happy Sabbath po. Sabat Happy po. Sabbath. Naririnig lang po yung boses ko mga kapatid. Morning po. Yes po, yes po. Sige po. Tayo po ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po Panginoon na inyo pong ginising. At salamat po Panginoon sa inyo pong biyaya at habag na hindi naubos. Ito po ay bago araw-araw. At kayo po ay tapat sa aming buhay. Aming dalangin Panginoon sa pagsisimula po ng araw ng Sabat. Aming dalangin Panginoon ng panibagong lakas. Patuloy pong igawad sa amin sa maghapon. Dahil ito Panginoon, kami po ay dadako na po sa amin pong pagsamba. Sa pamagitan ng aming pong God First Morning. Ang dalangin na po ay pagkalooban kami ng katalinuhang makalangit. Kami po Panginoon ay makapag-reflect ng pong kabutihan sa araw nito. Dalangin po namin ang lahat po ng mga kapatiran sa araw na ito. Po ay nasa mabuti kaming lahat. May handa kaming isipan sa pagsamba sa buong araw na pagsamba. Salamat po sa papakinig sa pangalan ni Jesus. Amen. And po, Amen. so magandang umaga po muli mga kapatid. At welcome po sa atin pong God First Morning. Susunod after my part po mga kapatid ay atin pong pakinggan ang atin pong Bible reading na ipagkaloob sa atin ni engineer kapatid na Jet Gial. Ready na?
Ito na ba si Brother Jet? Yes po, Pastor. Alright, sige. Simulan naman na, sir. So, happy God first morning po sa lahat and happy Sabbath po. Happy Sabbath. Ah, dito na po tayo sa mga bilang chapter 19. Ang title po ng chapter po na ito ay ang paglilinis ng marumi sa pamamagitan ng abo ng bakang babae. Babasahin ko po. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila ay magdala sa inyo ng isang mapulang goyang bakang babae na walang kapintasan, na walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote at kaniyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa kaniyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamamagitan ng kaniyang daliri at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernakulo ng kapisanan. At susunugin ng isa sa paningin niya ang goyang bakang babae. Ang balat niyaon at ang laman niyaon at ang dugo niyaon, 10 ng dumi niyaon ay susunugin niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sedro at ng isopo at ng kulay grana at ihahagis sa gitna ng pinagsusunugan sa goyang bakang babae. Saka lalabhan ng saserdote ang kaniyang mga suot at kaniyang paliliguan ang kaniyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At yaong sumunog sa baka ay maglalaba ng kaniyang mga suot sa tubig at kaniyang paliliguan ang kaniyang laman sa tubig at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng goyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng goyang bakang babae ay maglalaban ng kaniyang mga suot at magiging marumi hanggang sa hapon. At sa mga anak ni Israel at taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila ay magiging isang palatuntunan magpakailanman. Ang makahipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi na 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw at sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya ay hindi maglinis sa 3 araw ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay ng bangkay ng taong patay at hindi maglilinis ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon. At ang taong yaon ay ihihiwalay sa Israel, sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kaniya, siya ay magiging marumi. Ang kaniyang karumihan ay sumasa kanya pa. Ito ang kautusan pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tolda. Lahat na pumapasok sa tolda at lahat na nasa tolda ay magiging maruming 7 araw. At bawat sisidlang bukas
na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sinumang humipo sa luwal na parang ng alin mang pinatay ng tabak o ng bangkay o ng buto ng tao o ng libingan ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tolda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. At iwiwisik ng taong malinis sa marumi sa 3 araw at sa 7 araw at linisin siya sa 7 araw at siya'y maglalaba ng kaniyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis sa hapon. Ngunit ang taong magiging marumi at hindi maglilinis ay ihihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan sapagkat kaniyang inihawa ang sangtuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya, siya'y marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, at yaong nagwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kaniyang mga suot, at yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipo niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon. Amen. 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 So, ito pong chapter 19 na patungkol po sa paglilinis ng marumi. Ang summary po nito ay nagbigay po ang Panginoon ng utos kay Aaron at saka kay Moises na ang buong Israel po ay pipili po sila ng isang bakang babae po na pula na virgin at hindi pa po siya, wala po siyang spotless po siya, wala po siyang mga blemish, wala po siyang sakit, at hindi pa po siya nalalagyan ng pamatok or hindi pa po siya nagagamit sa pagtatrabaho. So, yun po ay ibibigay po nila doon sa saserdote sa tabernakulo sa harap po ni Eleazar, at meron pong isang Israelita na kakatay po nito. At pagkatapos pong patayin, ang dugo po ay iwiwisik naman po ni Eleazar doon po sa harap po ng tabernakulo ng 7 beses sa pamamagitan po ng kanyang daliri. So after po noon ay susunugin po yung goyang bakang babae, no, lahat po ng parte mula po sa balat, sa kanya pong laman, ganun din po ang kanyang dugo, pati din po ang kanya pong dumi. So wala pong natira, lahat po ay kanila pong susunugin. So after po nun, yun nga po, maliligo po si Eleazar at lalabhan niya din po yung kanyang damit. At siya po ay magiging marumi hanggang hapon. Ganon din po yung kumatay sa baka. Lalaban din po niya ang kanya pong damit pagkatapos po ng kanyang ginawa. At magiging marumi din po siya hanggang hapon. At pagkatapos po nung habang sinusunog po pala, ito po ay kanilang nilagyan po ng cedar wood
saka yung isa po siyang uri ng halaman, tapos nilagyan po ng scarlet na kulay. So, ang naging abo na, meron din pong isang malinis po na Israelita ang kukuha po doon, magkokolekta po sa abo. At yun po ay kanila pong itatabi para po sa kanila pong paglilinis. So, ito po ay kanila pong ginamit sa nabasa po natin. Ang abo po na ito ay hahaluan daw po nila ng tubig. Sa panahon po na makakahawak daw po sila ng bangkay ng patay, sila po ay magiging marumi ng 7 days. Kaya binigay po ng instruction ng Panginoon upang maging malinis sila. Gagawin po ay mayroong isang taong malinis po na siyang magpe-prepare po ng abo, tapos haluan po ng tubig at gamit po nung halaman po na isopo na siyang gagamitin po nila na pangwisik doon sa tao na sa pangatlong araw at ganun din po sa pangpitong araw upang maging malinis po yung tao. At ganun din po sa tolda na merong namatay, ang mga tao din daw po doon ay magiging marumi sa loob po ng tolda, at ganun din po yung mga tao na nakapasok po doon, at ganun din po ang lugar mismo ay magiging marumi. Ganun din po yung mga sisidlan na hindi daw po natakpan ay magiging marumi. At ito rin po ay bibisikan po ng abo na meron pong tubig. At binanggit din po doon na yung tao po na hindi sumunod sa instruction po na ito, sila po ay ika-cut off sa sa congregation. Dahil nga po sila ay hindi nalinis, sila po ay considered po na marumi talaga, kaya inaalis po sila doon sa karamihan at kina-cut off. So, yun po yung parang consequence po sa hindi po pagsunod sa kautusan po na ito. So, sa pagbabasa po nito, akin pong na-learn na during po sa journey po ng mga Israelites patungo po sa lupang pangako, sila po ay tinitrain po ng Panginoon na maging masunurin, maging obedient. At nakikita din po natin na ang Panginoon po ay yung pagiging organized, pagiging God of order ng Panginoon ay makikita po natin. Along the way, dinahandahan niya po yung mga Israelites na maging obedient. Kasi nga po, di ba po, nabanggit din po sa ating lesson ng mga nakaraan na ang mga Israelites, sila po ay matagal po na nasakop po ng mga Ehipsyo, sa loob po ng 430 years. So masasabi po natin na sila po ay matagal na, parang masasabi po natin na siguro parang naging backslider na sila, kasi dahil nga po sinakop sila sa loob ng ganong katagal na panahon, ay nakalimutan na po nila yung Panginoon, yung pagiging obedient. So, along the way, sila po ay dahan-dahan po na tinutulungan ng Panginoon na maging obedient sa lahat po ng bagay, sa lahat po ng mga instructions, mga kautusan. At napaka din ng Panginoon, napaka-order, napaka-organized. Dahil bilang yung Israel na pinili po na bayan or banal na bayan, talagang tinutulungan ng Panginoon na ang mga Israelitas po ay maging mamuhay po na merong kabanalan, meron pong mga kompleto po
yung mga instructions sa lahat po ng aspects, meron po silang sinusundan na mga kautusan. So talagang makikita po natin yung character ng Panginoon na siya po ay meron pong kaayusan sa lahat po ng bagay. At isa din pong ano po mga kapatid na pansin po habang binabasa po namin nito kasama po ng aking asawa na question po namin bakit kaya ang ginamit nila ay yung abo at saka yung tubig. So, Saka halaman na abo. oo, saka yung abo. Ito po pala ay meron pong scientific explanation din po na yung in ancient times, yung abo po pala na hinaluan ng tubig, ito po ay parang sinauna nilang tinatawag na sabon, ano po, na ginagamit po nila sa paglilinis. So nagiging detergent daw po siya. So makikita po natin ano po na talagang ang Panginoon po ay full of wisdom na ang kanya pong ginamit po na pamamaraan ay hindi lang po siya yung masasabi po natin na parang ritual lang, at ito po ay totoo din po na ginagamit din po siya sa paglilinis. So, yun po. Kung talaga pong susundan lang po talaga natin yung instruction po ng Panginoon, ano po ay ito po ay hantong po sa ikabubuti po natin, ano po, dahil bago pa man po natin malaman ang purpose ng kanya pong instructions, ito po ay totoong magbibigay po sa atin ng kabutihan in the end, ano po. Kagaya po ng sa kanila, ito po ay nagbibigay po sa kanila ng kalinisan. At yun nga po, na-exercise po ng mga Israelites yung kanila pong obedience sa mga instructions po ng Panginoon. So, yun lamang po. Akin pong ibigay po yung time para sa karagdagan po ng mga ano po, mga reflections. At muli, happy God first morning po sa ating lahat, and happy Sabbath po. Amen. Amen. Dapat. Amen. Amen. Sige po. Meron Amen, po ba amen. So mag-reflect? Kung inyong na-reflect doon sa atin pong pinag-aralan na chapter sa Numbers. Ana? So, kita natin mga kapatid, yun nga po, tunay po yun na 400 years po silang naalipin doon sa Egypt. And ang context nun ay talagang nakalimutan na talaga nila yung ano ng Panginoon. Kaya kung sila po'y nakalabas doon sa Egypt, ang nangyari po ay talagang back to basic talagang Panginoon. Talagang bagay kung sa teacher pa ay parang nag-overtime talaga na maturuan sila lahat-lahat. Mula sa simpleng kalinisan, pagiging organized, kung paano magsamba, so lahat-lahat po yun. Grabe ka laborious ng unang panahon. Daming gagawin. At pagka naghandog ka ay mabubuking ka na mayroon kang kasalanan kasi buhat-buhat mo yung buhat-buhat mo yung tupa papunta sa sanctuary. Ang makita siguro ng kapitbahay siguro ay nagkasala yan, no? Kasi may dala-dala naman siyang tupa. Parang kung ang context natin ngayon kung may apply noon ay talagang makikita na nagkasala ka na naman o bubuking ka na naman na meron kang ginawang mali. Pero ngayon po ay
napaka dali lang po ang pagsamba ngayon. Pagka manalangin ka, anywhere, pwede kang lumuhod. Pag nagkasala ka, ay pwede kang humingi ng tawad kaagad na wala nang kailangan. Mga ritual pa, mga handog-handog dahil tinubos na po tayo ng Panginoon, siya na po ang umako doon sa cross. Simbolo po nung tupa na kakatayin. Ngayon, kapag ka nagkasala ka, wala na nakakaalam. Ikaw na lang at ang iyong Diyos ang may usapan doon. Kagandahan, hindi mo na kailangan maghandog, na kailangan magkakait ka ng tupa. Imagine ka, mahal po ang magkasala noon. Mahal po ang kabayaran kasi nga, kung ipagpalagay natin, ang tupa ngayon sa ating kapanahunan ay 8,000. 6 to 8,000 ang isang normal na tupa. Iwan ko kung tama yung calculation ko sa prices. Ang mahal po. Pero bagaman, noong unang panahon ay pinagpala talaga ang Israel dahil yung kanila pong mga alaga ay talagang dumarami. Sapat lang para sa araw-araw sila po mga kapatid ay makapaghandog. Makikita natin siguro yung nung araw ay yung mga pare siguro ay mga matataba, no? Kasi araw-araw din kumakain ng karne. Oo. Yan po. Yan po yung akin pong na-reflect doon sa atin pong binasa. Maliban kung mayroon pa po kayo mga kapatid, dagdag. Ito po. Wala na. Sige po. Brother Mel, wala na po. Ano po kayong may dagdag sa Numbers chapter 19? Wala naman po dito sa Facebook na aking minomonitor. Wala Ako na din. lang. Sige po. Itong abo. Yung abo na po, talagang ito'y tanda na hindi natin kayang linisin yung ating sarili sa pagkakasala na po. At kailangan natin si Jesus para tayo ay malinis. Dahil pag tayo lang ay wala tayong magagawa. Hindi natin kayang linisin talaga. Tapos sa dito ang kasalanan ay seryoso, hindi pwedeng basta nalang baliwalain. Gagawa tayong kasalanan tapos ulitin na naman, ano? Baka tayo abutan ng close probation, mga kapatid, ano? So yan, kailangan natin si Jesus araw-araw. Sabi nga sa stewardship lesson ay kailangan nating isabuhay ang pagiging tapat na katiwala para kasama natin si Jesus araw-araw, ano po. Bagaman hindi tayo perfecto, wala namang perfecto sa lupa, kahit pa paano ay mababawasan ang paulit-ulit na pagkakasala, ano po. At yan, ito kasing lesson na chapter 19 patungkol sa abo. Sa English ay red heifer, ano? Itong mapulang dumalagang baka. Yun nga, yung abo na yun ay panlinis, ano po. Ihalo sa tubig para panlinis. Kaya tama yung pagkakasama rin ng kapatid, ano? Ginagawang sabon nga. Kasi wala pang sabon ng araw. So ayan, si Jesus yung ating sabon sa panahon natin ngayon, ano po. Si Jesus yung ating sabon. So yun lang po yung aking reflection. Happy Sabbath po sa lahat at God bless mo. Salamat po. Mga oras po ay 4:31. Kung wala na po kayong reflection ay tamang-tama po. Isunod na po natin ang atin pong pagbabasa po ng devotional. Lest we forget, pangunahan po tayo ni Sister Linhart Veracruz. Nandito na po siya. Sister Lynn. Sister Linhart.
Sige. Wala na. Alright, sige. So, may nag-message dito. Buti na lang, handa palagi, ever ready itong atin pong kapatid na si Sir Jet. At yung aking isang cellphone ay nasa kwarto, di na pwede makabalik. Sarado na. Pangunahan tayo ni Sir Jet sa pagbabasa ng atin pong Lest We Forget na devotional at pagkatapos ay magkaroon ulit ng short na reflection doon sa binasa. Sige po, atin pong i-consume ang time. Pakinggan po natin Sir Jet. So, happy God First Morning po ulit mga kapatid. So, dito na po tayo sa August 30. Ang title po ng ating devotional po ay Sa Session ng General Conference Part 2. Ang memory text po na nandirito ay makikita po sa Galatians chapter 3 verse 24. Sabi po nito, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang masyadong liwanag na theological ang nagmula sa debate sa 10 sungay ng Daniel 7 sa Minneapolis. Ang pangunahing contribution nito ay tensyon sa pagsasabi ni Smith na maging ang pagtalakay sa paksa ay lubos na hindi na kailangan at pagwasak sa matandang katotohanan. Inihayag ni Jones na hindi siya dapat managot para sa kamangmangan ni Smith sa ilang paksa at tumugon si Ellen White, "Huwag masyadong matalas, Brother Jones, huwag masyadong matalas." Sa kabilang banda, naganap nga ang tunay na pagsulong sa teolohiya sa pagkaunawa sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang isa sa mga kapansin-pansing katunayan sa mga pagpupulong ng 1888 ay kahit na pumasok sa pagpupulong ang magkabilang panig na pangunahin sa kanilang pag-iisip ang usapin ng kautusan sa Galacia, ang pangunahing lumabas sa mga pagpupulong ay isang bagong pagdidiin sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Hiwaga para sa marami kung paano nangyari iyon. Dapat na tumanggap ng pagkilala si Wagoner para sa bagong direksyon sa paksa. Nagpasya siya na hindi lamang debatihin ang usapin ng kautusan sa Galacia, kundi ilabas ang mas malaking usapin ng kaligtasan na may kaugnayan sa kautusan at Ebanghelyo, at pagkatapos ay talakayin ang aklat ng Galacia sa kontekstong iyon. Kaya't kahit na nagkagawa si Wagoner ng siyam na pagtatanghal sa mga paksang Ebanghelyo o kautusan, ang unang 5 o 6 ay nakasentro sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos lamang noon niya tinalakay ang Galacia. Inilagay noon ang usapin ng Galacia sa likod at itinulak ang mga paksa ng kaligtasan sa harapan. Ayon sa teolohiya ni Wagoner, ang 10 utos na siyang tagapagturo ay dinadala tayo kay Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinuportahan siya ni Ellen White sa puntong iyon. Sinabi niya sa mga delegado, "Nakikita ko ang kagandahan ng katotohanan sa paglalahad ng katuwiran ni Kristo ayon sa kaugnayan sa kautusan, ayon sa paglalahad ng doktor sa atin. Kasundo ito sa liwanag na ibinigay sa akin ng Diyos sa lahat ng taon ng aking karanasan."
Sa talatang iyon, idiniin ni Ellen White kung ano ang itinuturing niyang isa sa pinakamahalagang kontribusyon ni Waggoner sa teolohiyang Adventista. Nakagawa siya ng tulay sa pagitan ng kautusan at ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagliliwanag sa tungkuling ebanghelyo ng kautusang 10 utos. Gumagana pa rin sa gayong paraan ang kautusan sa ating mga buhay. Hindi lamang nito itinaas ang mithiin ng Diyos, kundi dinala nito ang mga tao na hindi nakaabot sa mithiing iyon kay Kristo para sa kapatawaran at pag-aaring ganap. So, yun po ang ating pong nabasa. Ito po yung continuation po ng session po nila sa General Conference noong 1888. So sa session po na ito, base po sa nakaraan din pong mga nabasa po natin na meron po silang parang 3 agenda po na mabibigat sa time po ng session po na ito. Ito po yung tinalakay po nila yung patungkol po sa 10 sungay sa Daniel 7. Ano po, siguro po kung ano, binidiscuss po siguro nila yung interpretation nito. At ang pangalawa naman po ay yung about po sa Sunday Law at saka yung sa papacy. Tapos yung pangatlo naman po na pinag-uusapan po nila ay ito pong mga pong ano, yung sa Galatians chapter 3, yung patungkol po doon sa kautusan at yung ano na po, yung sa pananampalataya. So yung previous po natin na mga ano po, mga readings po ng devotional, napansin po natin na meron pong mga kumbaga conflict po ano sa kanila pong mga interpretation sa dito po sa Galatians. Na yung parang pinagtatalunan po nila dito ni Waggoner at sa kanila ni Butler at Smith yung binanggit po dito sa Galatians chapter 3 verse 24 yung kautusan. Ito po yung kautusan na naging ating taga-supil kung pinagdidebatean po nila sa dalawang panig kung ano po ba itong kautusan, ano ito po ba ay yung ceremonial or yung moral. So dito po sila nagkaiba po ng interpretation. So sa session po na ito, parang meron pong bagong light or enlightenment na inintroduce po si Waggoner. Ito nga po yung parang binibigyan niya po ng diin yung Christ-centeredness ano po sa doctrine po ng Adventism. Siguro po nung una yung ano tawag dito, yung Adventism po or yung practice po ng nila sa loob po ng 40 years ay parang nakafocus po siguro sa kautusan. Parang hindi po masyadong nabibigyan po ng bigat yung tagapagligtas ano po na si Jesus Christ. At dito nga po inintroduce ni Waggoner yung tungkol po sa righteousness by faith na siya din pong sinang-ayunan po ni Sister Ellen G. White na
Kasi meron din pong longing ano po sa ating pong mga previous po na readings. Si Sister Ellen White po ay meron din po siyang longing na napapansin niya rin po na parang hindi po nagiging Christ-centered yung mga doctrines ano po, parang pinagdidebatean lagi yung about the doctrines at parang hindi po nabibigyan ng bigat yung tagapagligtas. At ito nga po, nalaman po natin na si Wagoner po pala, sa kanya po pala nag-start yung enlightenment about po dito sa righteousness by faith. Siguro po noon, parang nag-umpisa po sila na parang yung righteousness by actions or yung by works po yung nakafocus. So makikita po natin ano po na po pala yung dahan-dahan po na binibigay po ng Panginoon sa time po nila sa atin pong mga pioneers yung enlightenment, no? Makikita po natin yung guidance ng Panginoon na ginagabayan po sila along the way na maintindihan po nila yung tama po na yung katotohanan, ano po, yung tama po na interpretation. So blessed po tayo ngayon ano po dahil meron po tayong mga pioneers na ginabayan po ng ating pong Panginoon ano po na makamtan po yung paliwanagan ano po sa ating pong pinaninindigan po ng mga katotohanan ngayon. So ayun, yun lang naman po yung akin pong reflection at ito po ay medyo mabigat din po ito na topic kaya ayun po ibibigay yung karagdagan po na punto po sa kina pastor. So yan po, happy God first morning po. Salamat po. Thank you po, kapatid na Jet, sa reflection. Ang oras po ay 4:44. So, meron po tayong mga 15 minutes na pwede pong mag-reflect. Anyone po na pwedeng makapag-share base doon sa atin pong Lest We Forget? Ito naman, si Sister Mitch. Yan, pwede kang mag-share. Pastor, idagdag ko lang po kasi noong nakaraan po nagdi-discuss po kami tungkol po dun sa commandments ng Panginoon. Na Nagdidebate kayo? hindi po. Joke lang. Ayun po, hindi naman debate, Pastor, parang nag-uusap kami tungkol sa Healthy discussion. implications ng commandments sa buhay po natin. Parang kung titignan po natin, nung kabataan po kasi ako, parang ang hirap, kabataan pa rin naman yun noon, parang hirap po kung makita yung pagmamahal ng Panginoon sa Ten Commandments. Iniisip-isip ko po yan, Pastor. Pero ang bait ng Panginoon, habang dinadalangin mo pala, unti-unti siya talagang ibibigay sa'yo yung wisdom. At ayun po, habang nagdi-discuss kami, mas lalo pong napalalim yung interpretation ng commandments po sa amin. Sabi po, kasi po sa kanila noon, ang bigat po ganun din yung naramdaman nila. Ganun din po naramdaman ko noon. Kasi puro dapat ganito, ganyan, ganyan. Parang dapat stricto, ganyan. Parang pag gumato, parang ka na, backslider ka na. Ganun po yung parang nasa isip ko nung bata ako. Sabi ko, ang hirap naman sumunod sa Panginoon. Pero mahal ko si Jesus, kaya gusto ko pa rin pong sumunod. Pero nung nalaman po nila to at nalaman ko rin, ayun, parang napag-usapan namin, ang commandments pala, ito po ay talagang hindi po siya strict. Hindi pala siya strict. Isa siyang parang nagpapakita ng tawag dito, ng parang sa marriage ba? Ganito po. Na ipinaliwanag niya sa akin noon, sabi niya, ikaw ba, pag kasal na tayo, sabi niya, gusto parang one-sided love, kung one-sided love lang na ikaw lang ako lang yung nagmamahal tapos ikaw
parang parang kumpante ka na ako lang nagmamahal sa iyo, tapos later on magkaroon mga magkaroon ka ng mga ibang gusto, parang unfair naman yun. It's about mutual love po talaga. Gusto ng Panginoon na ikaw, gusto kita, parang sana in Gustuhan mo return rin ako. gustuhan mo rin ako. Parang ang pangit nga Mm, naman, Pastor, sa mag-asawa, isa lang yung nagmamahal. Parang hindi po magandang marriage yun no? Parang hinalintulad din sa marriage yung yung kautusan ng Panginoon. It's a kind of commitment at napakaganda ng result kapag mutual love talaga. Meron kang blessing na marireceive sa commandments. Hindi siya purely parang, wala, kailangan ko ganito, ganyan. Yung pala, it's a kind of returning of love. Parang binigay na ng Panginoon na napakalinaw na hindi na natin kailangan, ano ba talaga yung way ng pagmamahal. Ito pala yung way ng pagmamahal. Huwag kang papatay, iingatan mo yung kapwa mo. Huwag kang magnanakaw. Or sa Diyos, dapat ako lang, wala ka ng ibang titignan pa, wala ka ng ibang ibabow down, wala ka ng ibang napakasarap po pala ng marriage na ganun sa Panginoon na siya lang yung hahanapin mo kada umaga, asking for His presence. Yung hindi ka na nga hihingi ng pagkain or hihingi ng ibang mga pangangailangan mo kasi magkasama mo na ang Panginoon Hiningi mo na yung presensya niya. Nandun na lahat Sabi nga 'di ba sa Psalm 23, Pastor, sabi doon the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Lord lang swak na kasi alam niya Alam niya pangangailangan mo, alam mo kailangan mo magbayad ng ganito. Pero pagkasama mo siya, nagtatrabaho ka ng maluwat, ang blessing nandoon Sunod-sunod, hindi ka na makakapag-isip na gumawa ng mali kasi alam mo God will provide for you. Tas hindi ka na mamumblema about the future katulad nun. Pastor, manganganak ako. Dati parang kung siguro sa iba, parang mamumblema sila ilang buwan na lang. Pero ayun, merong blessing na may kasama kang Panginoon. Alam mo, amen. pag kasama mo ang Panginoon, hindi ka mangangamba sa lahat na darating ng future. Parang ganun, Pastor. Ang ganda pala ng commandments, it's a mutual love, an expression of love sa human being. At sabi ng Panginoon, if you love me, love your neighbors. Parang ganun po, di ba? At love God. Sorry po, ang haba. Amen. Salamat. So, ayun, yun talaga yun. Pag sinabi kasing covenant, yun ay agreement ng dalawang partido. So, makikita natin na gusto ng Panginoon na yung covenant na yun ay dalawa magkasundo, ang tao at saka yung Diyos. At the same time, kita natin doon sa righteousness by faith na napahalagan doon mga kapatid yung pananampalataya. Actually nabasa ko yung kalimutan ko na yung article niya ni Wagner. Yun po mga kapatid ay naglalayo na nakuha ko doon ay ang kautusan ay hindi talaga makapag-aakay tungo sa paglilinis, sa kaligtasan. Yun yung kay Wagner Kundi ang Ten Commandments ay mag-aakay lang sa iyo papunta sa totoong maghuhugas ng kasalanan mo, si Jesus Christ. Kasi dati parang legalism sila Kailangan sundin mo to. So, pagka nakalabag ka dito ay kasala ka na, talagang matindi na tama yun, parang backslider ka na. Pero doon, diniinan ni Wagner, kapatid na righteousness by faith. Maging righteous ka at sa pamagitan ng pananampalataya. So, i-claim mo yun. Pagka nagkasala ka, i-claim mo yun na righteous ka by faith. At ang role nga nung kautusan na yun ay yung mga kapatid ay magtuturo sa iyo pabalik kay Jesus Christ. So kapag may faith ka,
righteous ka. So yun po yung mga kapatid. So ayun, merong mga reflection dito sa may group chat. O sige po. Napakaganda po kasi nung topic natin righteousness by faith. Yun po kasing kautusan ay transcript ng karakter na ating Diyos. At dito po ay makikita natin yung kung paano tayo iniibig ng Panginoon. Ang nagiging problema po kasi rito, maririnig natin, hindi naman talaga makakapagligtas yung pagsunod sa kautusan. Basta't may pananampalataya ka lang. Nalaging ka sasabihin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya. By grace, by faith. So, paano sabi, talaga hindi raw tayo makakasunod, no? Dahil tayo tao lang. So, yun ang hindi ko, yun po yung pinag-aanohan dyan Totoo naman po yun, hindi makapagliligtas yung pagsunod sa kautusan. Pero kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, hindi naman tayo magiging manlalabag sa kautusan. So, sa akin po kasi nakita ko na kung may pananampalataya talaga yung isang Kristiyano, hindi po ba ang resulta nung pananampalataya ayun yung bunga. Kaya lang tayo sumusunod sa kautusan dahil ito yung bunga ng ating pananampalataya. At mahirap pong sabihin na hindi kayang sundin. Tulad nga ng sinabi ni sister, kung mahal natin ang Diyos, di ba sabi niya, susundin ninyo yung aking mga utos. Kasi dito makikita talaga kung tayo talagang tapat o iniibig natin yung ating Diyos. Kaya nga po, di ba sabi ni Apostol Pablo, araw-araw siya'y namamatay. Daily. Ibig sabihin, pag yung human carnal nature niya ay merong gustong gawin sa laman, nakikita niya yung kautusan at siya'y namamatay. Ibig sabihin, hindi niya nagagawa yung gusto niya bilang tao. Hindi ibig sabihin nung sinasabi ni Pablo na yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa at yung ayaw niya gawin, siya niyang nagagawa. Ang nakita ko po doon ay tayong mga tao, simula nung magkasala, lahat ng ginagawa natin palayo sa Diyos. So, nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, pag gusto kong halimbawa, katulad ko, sanay akong magsimba ng linggo bilang Katoliko. Sanay ako na pagka-birthday lang o bagong taon o may mga event, saka ka lang magsisimba. Tapos ngayon, every Saturday, every Friday sunset, kinakailangan i-stop mo na lahat yung mga ginagawa natin na pleasure. Yung kasi yung kuha ng human nature natin, yun yung carnal nature ng flesh . Ngayong nasa espiritu na tayo, kahit gusto kong maglibot pag araw ng Sabado, hindi ko magawa. Kasi nakikita ko yung kautusan ng Diyos. Yun yung resulta ng love. Nakuha po ba, Pastor, na ibig sabihin, hindi ko mo tayo tao, sasabihin natin, hindi natin kayang sumunod. Kung tunay talaga tayong nananampalataya, sabi niya, papatayin natin yung ating mga sariling kagustuhan sa laman at ang makikita sa atin ay yung buhay espiritu. Huwag po natin laging mga kapatid na idadahilan na tayo tao lamang. O yung inaalibay natin na talaga hindi tayo makakasunod dyan. Alam ng Panginoon yun.
alam ng Panginoon, sabi niya, kaya siya nagkatawang tao, mga kapatid. Ipinakita sa atin na sabi niya, nagawa ko. Kaya nyo rin kapag ako'y nasa puso ninyo. So, ibig sabihin mga kapatid, kung wala sa puso natin ng Panginoon, talagang hindi talaga natin lagi tayo magiging masuwayin dyan sa mga kautusan na yan ng ating Panginoon. Eh yun nga, yung mahaba na yata. Opo. So, Salamat yun nga lang po. pong sige po, yun lang po. Huwag po natin lagi i-alibay na tayo ay tao lang, hindi makakasunod. Opo. Sabi niya, if you love me, you will obey my commandments. Yun lang po. At doon nga po makikita yung karakter ng Panginoon sa atin. Happy God Salamat first po. time. Salamat po. Meron pong reflection dito ito sa group chat. Basahin natin to. Si Pastor Raylord sabi, mapalad tayo sa ating kapanahunan dahil ang mga talakayin sa pagkaunawa ng righteousness by faith ay nasettle na sa kapanahunan ng ating mga pioneers. Isa sa malaking pagpapala ay ang kaloob ng propesiya sa pamamagitan ni Ellen White. Naisip ko parang ang laking bagay noon sa buhay ni Ellen White. Anytime nakapagbigay siya ng guidance sa church when needed. Sa ating kapanahunan, maaari pa rin tayo magabayan sa mga mahalagang usapin kung ating babasahin ng kanyang mga naisulat. God first, Sabbath morning. Yan, salamat po Pastor Raylord sa inyo pong magandang reflection. At sabi pa, ang leksyon sa Sabbath School natin ay sa nakaraang 2 linggo ay ibigay din ng kalinawan ng papel ng kautusan sa ating buhay. Ayan. Meron ba dito? Nag-message pa ulit dito si Brother Jet. Abide in Christ and you'll bear much fruit. You would have less love for the world to do sin because of God abiding. Nga po, kapag niligtas ka ay talagang ang bunga ng kaligtasan na yun ay magkukumpel sa iyo eh. Ikaw ay magiging mas manuring sa Panginoon. Salamat po sa inyo pong mga reflections. Ito pa kay Pastor Raylord. Quoting from Gospel Workers, page 161, the thought that the righteousness of Christ is imputed to us, not because of any merit on our part, but as a free gift from God, is a precious thought. The enemy of God and man is not willing that this truth should be clearly presented, for he knows that if the people receive it fully, his power will be broken. So talagang kailangan po ng acceptance lang sa atin pong part. Imputed. Yun po yung root word, put, nilagay sa atin yung righteousness. Talagang napakagaling po ng Panginoon. Tanggapin lang po natin ito mga kapatid. Tsaka kung nagkaisa lang po nung kapanahonan nung 1888 session na yun, sabi ni Ellen White ay babalik ng Panginoon. Pero at the same time, baka mapalad natin dahil kung hindi nangyari yung usapin noong 1888 ay hindi rin tayo nagabayan ngayon patungkol po sa righteousness by faith. So malawak po ang topic na ito at ang oras natin ay alas 5 na po, 5:01 na po. Ito po ay panahon na po upang isunod natin ang sunod na bahagi ng ating program. Salamat po mga kapatid. Closing prayer po, Pastor. Alright. Sige. Tayo po ay wala pa rin po. Nandito na ba si Sterling Hart Veracruz? Wala na. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa napakagandang mga reflections namin.
regarding po sa aming pong binasa ng Numbers chapter 19, saka let's forget. Dalangin namin Panginoon, nawa po ang mga pinag-uusapan namin ito ng mga topic. Ito po ang aming po panghuhugutan ng lunas sa panahon na kami po ay manghihina. Tunay nga po Panginoon na kami po mga taong mga makasalanan, limit na nagkakamali, ay nangangailangan palagi Panginoon ng inyong pong grasya. Dalangin po namin Panginoon nga po sa araw-araw po namin pong paglilingkod sa inyo. Nga po kami po Panginoon ay lumago. Darating po sa punto Panginoon na kami po ay magbunga ng marami. Dalangin namin nawa po ay i-bless po ang susunod na bahagi ng aming pong worship sa umaging ito at nawa gabayan kami hanggang sa ito po ay matapos. Salamat po Panginoon na inyo pong pinagpapala kami ng magandang panahon, magandang signal, magandang pangangatawan. Salamat po Panginoon sa inyo pong biyaya at nabag sa araw na ito. Amin po itong dalangin sa pangalan ni Jesus. Sige po, salamat po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Sige po. Atin pong isunod ang testimony po ni Sister Tita Banyaga. Nandito na po ba siya? Sister Tita? Good morning po. Ay, good morning po sa inyo. Happy first morning po. Ang bahagi ko po sa umagang ito ay testimonies na kung saan nung ako po ay bagong binyagan pa lamang ay hikayat na po ako sa tithe. Excuse me po. At pagkatapos po ay nakatira na po kami sa Laguna ng aking pastor na anak ay 2 taon gulang pa lamang. May nagbahagi po doon na pastor na kung saan ay yung pong tithe na 10%, tapos ay 50, yung pong ano ay opening ay 50%, then another yung 50% ay sa Dorcas. Ngayon po ay mayroon pong nagbahagi na kung saan ang 10% na tithe, 10% para po sa offering, at ang 10% po para po sa Dorcas. Yun po yung ginagawa ko na po ngayon. At ang Dorcas po ay malaking bahagi sa gawain, sapagkat ito po ay ginagamit ko para po sa pagtulong sa may mga karamdaman, ganun din po sa mga balog na kung saan ay bumibili po ng mga bigas at grocery para po maibahagi sa kanila. At ngayon po ay ang gawain po ng Santo Rosario Mission Group ay ito po ay marami pong mga kabataan. At ganun din po yung mga tinuturuan ng mga mami sa VOP. Ito po ay akin pong nagagamit din yun sa Dorcas po sapagkat ang mga inaaralan po yung pong nakaraan po ay nagkaroon po dito ng crusade po ng women at sila po ay mga nabinyagan. Pero bago po yon, sila po ay matagal na pong inaaralan at nakipagkaibigan po ako sa kanila. Dinadalan ko po sila ng something na mga gulay, mga grocery para po makipagkaibigan sa kanila. At naging malapit na po sila sa akin at simula po noon, linggo-linggo ay natuturoan na po sila ng BOP. At ito po, ang mga kababaihan pong ito ay na-bautismuhan noong nagdaang August 17. Ayan po. Bali, 10 po sila na binyagan at sila po ngayon ay active na sa pagsamba. At ang Dorcas din pong ito ay ginagamit para po sa gasolina para po sa paghakot sa mga nabautismuhan sa mga kapatiran. At the same time, ito rin po ay nagagamit para po sa pagpapakain po tuwing araw ng Sabat. Ayun po. Kapag po ganito po yung ating ginawa na kung saan meron po tayong combined offering, pera po yung sa Dorcas, ay makakabahagi po tayo sa gawain po ng ating Panginoon at hindi po tayo mahihirapan sapagkat meron po tayong nakalaan para po sa pananalapi sa pagpunta po sa mga bina-Bible studyhan, para po sa pagdadalaw at para din po sa mga sa lunch po na pagkain na mga hinahakot po ng mga bagong binyagan. At dahilan po dito, ang mga kapatiran po dito sa Santa Rosario Old Mission Group ay patuloy po sila na nagiging masigla at napakarami po ditong mga kabataan na patuloy pong inaaralan. At dahil po dito ay patuloy na ang gawain ng Panginoon ay sumusulong. Noong nakaraan pong Martes ay yung pong aking hipag, sabi niya, meron yung aking
pamangkin ay magpapapiding sa sa palengke sa mga tricycle driver. Ang sabi ko, pwede ba akong sumama para makapagbigay ng babasahin? Tapos po nung pumunta na po ako doon, pero hindi naman siya kumibo. Nagulat yung nagpapabiding. Sino yan? Sabi pong gano'n. Siya yung habang nagpapabiding tayo, magbibigay siya ng babasahin. Kaya si Brother August, yung sopas po kasi yung pinapiding ay sinakay po ni Brother August po sa sa tricycle po namin. At pagkatapos po nang dinala na po sa palengke, nagpamigay, habang nagpapapiding po sila, nagbibigay ng mga pagkain, ay nagbibigay naman po ako ng mga babasahin. At nung pong natapos na, sabi po, pumunta muna kayo sa bahay, kumain din kayo ng sopas. Ay hindi na po ang sabi po namin. At pagkatapos na nakauwi na po kami, kinabukasan sabi po ng hipag ko, ate, sabing ganon, di ba tumutulong ka sa mga sa mga na-stroke, sa mga may karamdaman? Sabi, picturean mo Eka silang lahat sapagkat willing Eka si Joanne na tumulong. Kaya praise the Lord po sapagkat kung paano na tayo po ay gumagawa sa ating Panginoon, kahit na po hindi mga Adventist, sila din po ay gagamitin ng Diyos sa gawain sapagkat nakikita po sa atin kung paano tayo magbahagi sa mga tao ng tulong at the same time na ipagpipray po natin sila at nabibigyan po natin sila ng babasahin. So dito po sa ating pong tinatawag na COP o na kung saan kung tayo po ay patuloy na magtatapat po sa ating Panginoon ay susulong po ang gawain at madali po itong matatapos. At sa pamagitan po nito ng ating pong pagtatapat sa COP ay ibuboost po ng ating Panginoon ang kanyang mga biyaya sapagkat ang aking anak po na pastor ay nakatapos po sa AUP sa pamagitan po ng kanyang biyaya at sa akin naman pong bunso ay hinikayat ko rin po siya na maglingkod sa Panginoon sapagkat kukuha din po siya ng theology para po makatulong sa ating gawain. At the same time po ay tinuturuan ko rin po ang aking mga anak na magkaroon ng pagbibigay sa Panginoon ng COP at sila po ngayon ay nasasanay na, lalo na yung aking bunso sapagkat siya po ay nag-aaral pa lamang, subalit nakatabi na po yung kanyang COP at tuwing Sabado ay nakahanda na po sapagkat sinabi ko po sa kanya na kung ikaw ay magtatapat sa Panginoon sa pagbibigay ng tithes and offering, ibubuhos ang mga biyaya at nang walang sapat na kalalagyan at lahat ng mga kailangan mo na sa buhay sa sanglibutan ito patungkol sa pinansyal ay kanyang ibibigay sapagkat kung ang tao ay tapat, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako na ibubus niya ang kanyang mga biyaya na sapat, liglig at umaapaw kung tayo lamang po ay magtatapat sa kanya. Hindi man po ang sabi nga po ay ng isang apostol na kung saan, Panginoon, wag mo akong payamanin, baka ako'y makalimot sa iyo. Wag mo naman din akong paghirapin, baka ako ay magnakaw. Kaya sapat lang po mga kapatid ang pagbubuhos ng biyaya ng ating Panginoon. Subalit, ang kaligayahan po na ating mararamdaman sa pagtatapat sa Kanya at higit sa lahat sa paglilingkod, sa bibigay ng mga pagbabahagi ng banal na salita, di lamang sa pinansyal, sapagkat hindi lamang pera ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kung hindi yung mga tao na dapat nating bigyan ng pabalita sa mga huling kapanahonang ito, ay dapat din po nating gampanan sapagkat ito po ang ating katungkulan bilang isang mananampalatayang Seventh-day Adventist. Yan lang po mga kapatid at happy Sabbath. Amen. Amen. Salamat po sa inyong testimony, Sister Tita Banyaga, sa inyo pong patotoo. At ayun, tunay nga po na ang Panginoon ay talagang nagabayan tayo tungo sa tatapat sa mga atin pong paglilingkod. Sunod po natin ang atin pong stewardship video.
Nagbibigay kahit hindi nadaramang gustong magbigay. August 30. Offertory Reading Devotional. At huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo manlulupaypay. Galasya Kapitulo 6 Versikulo 9. Si Malumi ay nakatira sa isang bayan sa kanlurang probinsya ng Zambia, kung saan doon ay napakaraming isda. Partikular niyang nagustuhan ang Zambezi River Red-Breasted Bream. Ang isdang ito ay paborito niya. Ganun pa man, sa tuwing bibili siya ng mamahaling isdang ito ay may dumarating siyang hindi inaasahang bisita. Kaya hindi may iwasang may kasalo siya sa hapagkaninan sa tuwing kakain siya nito. Ang paulit-ulit na pangyayaring ito ay nagdala ng pagkabalisa sa kanya. Isang araw, bumili siya ng isang malaking red-breasted bream, at maingat na ipinirito ito gamit ang sarili nitong mantika. Excited na sana siyang kumain sa lamesa subalit bago ang kanyang unang subo ay biglang may kumatok sa pinto. Nag-atubili muna siya ng ilang saglit at nag-aalangan kung pagbubuksan niya ang kumakatok na hindi inaasahang bisita at pakainin o magkunwaring hindi niya narinig ang katok at magpatuloy sa pagkain. Sa wakas, nagpasya siyang papasukin ang bisita, tapos ay pinagsaluhan nila ang pagkain. Ang bisitang ito tuwing tanghalian ay dumarating. Ganun pa man, natuklasan ni Malumi na habang nagpapatuloy siya na magbahagi ng kanyang pagkain sa mga tao, nawawala ang kanyang hindi mabuting pakiramdam. Hanggang dumating ang panahon na hindi na siya nasisiyahan sa pagkain ng walang kasalo. Panawagan. Tulad ni Malumi, hindi natin dapat hintayin na makadama na maging masaya muna bago magbigay. Ang ganoong sandali ay maaaring hindi dumating. Sa halip, sa pamamagitan ng patuloy na gawain ng pagbibigay, na pagtatagumpayan natin ang pagkamakasarili na madalas ay nagdadala sa atin ng hindi masayang pakiramdam. Alalahanin na ang pagbibigay ay nagdadala ng maraming pagpapala kaysa pagtanggap. Gawa Kapitulo 20 Versikulo 35. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Salamat po. Thank you po sa napakagandang kwento. Ang atin pong napakinggan sa araw na ito. Panahon na po mga kapatid, natin pong pakinggan ang ating pong stewardship reading. Mr. Mitch. Hello po mga kapatid. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Happy good first morning po sa atin. Yan po. Ngayon po, ako po ay naka-assign na basahin po yung isang maliit na part sa chapter 61 po ng Councils on Stewardship. Ang title po ng nabigay sa akin po ay Conditions for Receiving God's Promises. Basahin ko po. There have been special occasions at large gatherings when appeals have been made to the professed followers of Christ for the cause of God, and hearts have been stirred, and many have made pledges to sustain the work. But many of those who pledge have not dealt honorably with God. They have been negligent and have failed to redeem their pledges to the Maker. But if man is so indifferent about his promises to God, can he expect the Lord will fulfill a promise made on conditions that have never been kept? It is best to deal honestly with your fellow men and with God. Yan po, December 17, 1989. So, may maliit na portion lang po siya, kaya nagbase din po ako sa Bible tungkol po dun sa conditions of receiving God's promises. Ito po kasi mga kapatid, sa sinasabi po dito, meron pong mga
gatherings, large gatherings, hindi naman po natin maiwasan na meron pong mga nag-a-appeal. Ito pong mga nag-a-appeal po ay humihingi po ng some amounts or kung ano po yung maitutulong po natin para po sa ikalalago po ng gawain ng Panginoon. And meron at nakikita naman po natin when this happens, marami po mga taong na talaga pong bukas po ang kanilang puso sa pagbibigay po para sa Panginoon. Napakaganda po mga kapatid. And ang nakakalungkot lang po dito, meron pong mga nagpa-promise po. Siguro po ano lang po ito, di naman po to mostly kasi most of the time nakikita ko po ang laki po nung mga binibigay or meron pong mga promises na natutupad. Pero in case po na hindi po tumupad, yan po, ito po yung mga parang sinasabi po dito, may conditions po na parang may questions po na or conditions na maisasatuparan din pa ang promise ng Panginoon sa kanya kung hindi siya nagfulfill ng vow niya sa Panginoon or yung pledge niya sa Panginoon. So pinapaalalahanan po tayo dito sa part na ito sa Council on Stewardship na kapag meron pong mga messenger ng Panginoon na nag-appeal po sa atin, siguraduhin po natin na ang ating pong puso ay buong-buo. Ito po talaga ay hindi na po magbabago. Dahil po, napakahirap po na hindi po tayo tutupad sa ating pong pledges. Kasi po, i-expect kaya natin na kung tayo ay hindi tapat, yung Panginoon kaya ay i-fulfill niya pa rin kaya yung promise niya po sa atin. So, kaya po, ang title po nito ay Conditions for Receiving God's Promises. Meron po talagang parang ang hirap, mababagbag ka talaga na parang hindi ka makakalapit sa Panginoon, parang hirap. Ang hirap mo i-receive yung promise ng Panginoon kapag meron kang vow na hindi mo na itupad sa Kanya. At kung meron naman pong mga ganito, alalahanin lang po natin tong verse na sinabi ng Panginoon. Kung nakapagbitaw na po tayo at hirap po tayong gawin, alalahanin po natin, balik po tayo dun sa Biblia, sa greater light po. Basahin po natin yung Galatians 2 Corinthians, 2 Corinthians 9 verse 11. Sabi po dito, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. So may promise po ang Panginoon na kahit nakapag-promise po tayo, may promise pa rin yung Panginoon sa atin na He will enrich us in every way. So kung tayo man po ay hindi na natin maiwasan na nakapagbigay po tayo ng pangako sa Panginoon at nakapagbigay po tayo ng pangako dito sa mga messengers of God na nakapag-appeal, wag po tayong mawalan ng pag-asa kasi ang Panginoon pa rin ang magbibigay, ang mag-enrich sa atin in every way to be generous. Hindi po tayo mangangamba kasi may Diyos pa rin po. Kaya yung tanong po dito na sinabi na can we expect the Lord will fulfill a promise? Sa tingin ko po mga kapatid, nasa sa atin po yun kung paano natin titignan yung Panginoon. Kasi meron pong mga kapatid na pinili nila na tignan yung Panginoon sa isang cruel side. Meron naman pong mga kapatid na gusto nilang tignan ang Panginoon in His good side. At pinili ko po na tayo rin po ini-encourage ko na piliin po natin na tignan natin yung Panginoon na hindi po siya ganun na naiiwan niya tayo. Sabi kasi nag-promise siya dito na if we are in that kind of situation na nakapagbigay na tayo and we are having a hard time na magdesisyon if we will still fulfill the pledge,
alalahalin po natin tong 2 Corinthians 9 verse 11 na you will be enriched in every way. May pangako ang Panginoon na hindi ka niya iiwan hanggang matupad mo itong pangako na ito na nabitawan mo. At kung nangyari na yun at naibigay mo, ay magbago na. Pag-isipan po natin sa susunod kung magpe-pledge po tayo. Or ibigay na lang natin without pledging po yung ating pong nasa puso. Yun po mga kapatid. Amen. Sige po. Sige po. Amen. Salamat Sister Mitch sa iyong reading ng stewardship reading sa araw na ito. Ating pong pakinggan itong mga reflections ng mga kapatid at kung mga kapatid na nandito sa Zoom at kung mayroon mang reflection sa Facebook ay pakirelay na lang po, Brother Mel. Kung mayroon. Sige po, mayroon po ba? Wala na? Po. Ang ating pong oras ay 5:28. Mahaba pa po mga kapatid. Same time ay meron pong panahon, mahabang panahon para po sa panalangin. Sunod na po natin. Maliban kung meron po kayong reflection sa atin pong binasa. Sana. Sige po. Atin na pong isunod ang atin pong last na portion ng atin pong worship sa araw na ito. Sunod na po natin ang silent prayer. Ayan. Same time, tanong ko lang po kung hindi ko kasi cellphone lang yung gamit ko, mahirap i-manage yung audience. Kung nandito na po ba si Sister Lordy Venturina at saka Sister Girly Venturina. Para sa atin pong Acts prayer. Yes po, Pastor. Nandito na. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Acts prayer po. Kasunod po, pangunahan po tayo ni Sister Lordy and Girly. Ang atin pong mga subjects po, ipananalangin po natin ay tingnan nyo na lang po sa chat box nitong Zoom. Nandun po, naka-send naman na po. Salamat po kay Brother Sabio. At ayun, after po ng Acts prayer ay awitin po natin ang atin pong closing song at ang closing prayer po ni Sister Mitch po ang kasunod. At ayan, tuloy-tuloy na po yung mga kapatid. COP chanting and benediction ni Pastor Joey De Ocampo kung nandito na po siya. Salamat po. Atin na pong isunod ang reflection, ang silent prayer at tahimik muna tayong lahat. Pagkatapos ng mga kapatid ay kapag na po ng mga ilang minutes ay magsimula na po kayo, Sister Lordy and Sister Girly. Salamat po. Amen mga kapatid. Okay. Yan ang ating lesson. Kaya nga sinasabi dito na kapag tayo ay nangako sa kapwa, tayo dapat ay, na wala yung background ko, na tayo dapat ay kapag ating sinusunod ang pangako natin sa ating kapwa, ganoon din dapat matuto tayo sumunod sa Panginoon. Paano naman kung di natin masunod yung pangako natin sa ating kapwa at hindi rin natin masunod yung pangako natin sa Panginoon? So, nawala yung background ko. Yan ang aking tindahan. Mga tinta ko yan. Andito ako sa tindahan ngayon mga kapatid. So ayan, matuto tayong sumunod sa pangako. Yan ang lesson natin sa umaga na ito. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
ay ang pagsunod sa Diyos ay napapractice, hindi imposible, ano? Sabi nga kanina doon pa lang sa Bible reading saka sa Lest We Forget, hindi naman imposible talaga o tunay na mahirap sundin lahat ng kautusan ng Diyos, pero hindi yan imposible, mga kapatid, ano? Bakit hindi imposible? Kasi si Jesus yung nag-example ng pagsunod, ano po? Ganun din siya kapag siya ay nangako sa atin, kanyang ginagawa, ano po? So tayo manalangin, mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Ang lakas ng electric pan. Let us pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ulit sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising, pinaalalahanan na kung saan ang aming mga pangako sa kapwa man o sa iyo ay isang napakahalaga, isang banal na pagkakataon na kami ay mapag-practice na sumunod sa iyong mga kalooban. Tunay o dakilang Diyos na si Satan ay madaling manlilang sa amin. Kami ay madaling nalilito, naguguluhan. Ngunit salamat sa Holy Spirit na patuloy kaming sinasamahan. Sa umaga na ito, nais namin ihingi ng tawad sa iyo ang aming mga pangako, una-una sa kapwa, at lalo higit pangako sa iyo na hindi namin nagagawa. Kami po ay makasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran o dakilang Diyos. At patuloy ang aming panalangin na ang gabay ng Holy Spirit patuloy ang bumuo muli sa amin upang sa ganun sa aming mga pangako ay kami makatupad. Matutunan namin na isabuhay po kayo bilang aming personal tagapagligtas sa aming buhay, upang ang lahat na aming mga aksyon, ang aming mga pananalita ay maging kaaya-aya ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong gabay at patnubay. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal sa bawat umaga. Sa oras na ito, narito ang aming mga kapatiran na nanalangin. Mayroon kaming mga personal prayer requests. Sa oras na ito, maaaring ang iba ay kagalingan sa karamdaman ng mga mahal namin sa buhay. Ang iba ay pinansyal na pangailangan, trabaho, relasyon sa pamilya. Ang iba ay mga karamdamang pang-espiritual. O dakilang Diyos, kami ay minsan hindi nagtitiwala sa iyo sa kabila ng napakabigat na pagsubok sa aming buhay. Ngunit kami po ay humihingi ng kapatawaran. Dalangin namin ang bawat isa na narito ngayon kasama ng aming mga personal prayer requests. Una-una ang sambahayan ni Ate Revy, kasama ng buong San Leonardo Church, mga kapatiran dito, patuloy na kasiglahan ng bawat isa. Dalangin din namin ang kanilang safe travel papunta sa kanilang patutunguhan sa Cavite. At sila ay ingatan sa daan, makarating doon na ligtas, at na magawa nilang mabuti ang kanilang pakay papunta roon at hanggang sa kanilang pag-uwi. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez at ang kanilang buong pamilya at ang kanilang mga personal na pasasalamat at kahilingan. Ngayon din ang sambahayan ni na Sister Teresita Dairet Reyes, ni na Ate Lorna at Kuya Bobby. Ngayon din si Nanay Nerissa, si Veronica at ang buong kanilang pamilya. Ngayon din ang sambahayan ni na Sister Sweetie, at si Brother Esmin at ni Ma'am Nora. Ngayon din si Brother Leonard. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama na patuloy ng kalusugan at recovery ng paningin ni Brother Ramon Hernandez.
Patuloy niyo po silang samahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ipadama kay Brother Ramon ng inyong pagmamahal at kabutihan sa inyong mga plano ay pinakamabuti para sa amin. Dalangan din namin ng sambahayan, Sister Jo Barrientos Montico, at ang sambahayan ni na Sister Zenaida Manarang, Sister Antonina Nunez, Sister Gloria Balbito, kasama na yung kanyang prayer request para sa kanyang husband, na makasama niya sa pagsamba, makasama niya sa pagtatapat, makasama niya sa paghahanda habang naghihintay sa inyong nalalapit na pagdating. Dalangin din namin ang sambahayan ni na Sister Tang de la Cruz, Sister Liza Latoha, Sister Marlene Garcia, Sister Zenaida Manarang at ng iba pang mga kapatiran na narito ngayon na hindi namin nabasa, bagamat din namin nakita ang kanilang mga pangalan, kasama naming nananalangin. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming mga panalangin. Naway ang iyong plano at kalooban ang masunod at hindi ang sa amin. Kasabay ng paghihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na bubaybay at happy Sabat po sa lahat mga kapatid. Ngayon ay araw ng Sabado, 5:38 ng umaga. Medyo maaga natapos. Okay lang kasi gagaya kay iba po. Yung iba pupunta na ibang lugar para magsimba. Kaya ganun ang pag Sabado. Laging ganito. Lagi tayo medyo maaga natatapos. At pag Linggo, asahan nyo bukas. Mga late na lang mag-join yung iba kasi mga napuyat sa mga travel kasi papunta sa ibang church. Ano? Sa mga nag-respond, salamat po Sister Sweetie at sa iba pa na nandyan. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ay lagi naman tayo tinatawag. Kaya dapat ay tayo palutuloy na lumalapit sa Kanya. Dahil si Satan, kung paano tayong ini-encourage ng Holy Spirit, si Satan ganun din. Dini-discourage naman tayo na wag sumunod kay Jesus. Ano po? Ayan, si Ate Sally Sanchez, Sister Zenaida Manarang, salamat po Ate Mitch, mga nag-response. At happy Sabat po sa atin lahat. Hanggang dito na lang sa umaga nito. God bless po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.